Miss Catherine Bernardo, abay tila baga na irita ng mapag-usapan ang kanyang ex, no? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, pag-usapan natin si Miss Catherine, no, dahil nag-launch po siya ng pinakabago niyang partner. Ang akala ko po sa partner, yung makabago niya makakasama, pero ang pangunahing endorser pala or isang bagong, yung endorsement niya po noon ay muli na namang pinagmalaki na si Miss Catherine Bernardo ang kanilang pinagkakatiwalaan dito po sa brand na ito. Pinagmamalaki ng TCL Electronics na isa sa mga naunganahing TV brand sa buong mundo ang kanilang matatag na ugnayan nila kay Kat. Ang kanilang contract signing ay dinaluhan ng pangunahing official ng TCL kabilang sina Deputy Marketing Director Shai Xiaoling Yu at Brand Manager Joseph Cerniches. Kinatawan naman si Catherine ng kanyang mga co-manager na sina Lulu Romero at Kai Vidanes. So yun po yung kanilang partnership. Pero sa isang banda, matapos po yung season na dito sa PGT kung saan sila po ay namimili ng mga contestant na papasok sa semifinals, meron pong isang episode na inilabas ang ABS-CBN sa kanilang Facebook page at tila bagang itsura ni Miss Catherine ay nairita nang mapag-usapan niyang kanyang ex. Panoorin natin to. Title nun? Nagloko ka rin naman. Napairap nga itong si Miss Catherine Bernardo nang mabanggit nga yung title, no? Kasi parang pinilit siya nitong si Donnie Pangilinan na tanungin kung ano ba ang ano ang title ng kinanta ng contestant. Nang sinabi na nagloko ka rin naman, doon po siya napairap. Kasi kung tutuusin, isa sa pinaka-sensitive na parte ng buhay ni Miss Catherine Bernardo na mapag-usapan ng mga naganap sa kanya noon. Kaya nga po nung nagkaroon sila ng breakup post, pagkatapos noon is nilagay niya po sa pinakabandang huli ng kanyang statement na kung maaari or hindi niya na po siya maglalabas pa ng any information or statement with regards dun sa kanilang paghiwalay. Parang hindi na siya ready or wala na po siyang dapat ipaliwanag sa publiko. Pero sa mga episode nga ng PGT, tila baga nagagamit yung kanyang nakaraan, at nababanggit na naman yung kanyang ex-boyfriend. At nakita natin yung kanyang reaksyon matapos ngang mabanggit sa ilang mga segment yung kanyang ex-boyfriend na si Mr. Daniel Padilla. Na tila baga sinasabi ng ilang mga netizen na sana raw ay wag nang idamay, para lang mapag-usapan pa yung kanilang dating karelasyon or mapag-usapan muli yung dati nilang relasyon ng kanyang ex, Although may mga bali-balita ngayon na parang wala na rin talagang interest pa si Miss Catherine na makapagbalikan sa kanyang ex. Yun ang sinasabi ng ilan. Ito naman si Manay Christopher, sinabi niya sa kanyang channel na palihim daw na nagkikita at nag-uusap si Daniel at saka si Miss Catherine, pero wala namang ebidensya. Ganon din naman dun sa mayor na yon, na hanggang sa ngayon wala pa rin silang mailabas na ebidensya. Pero may mga source na nagsasabi na ini-entertain ni Miss Catherine Bernardo yung kanya mga manliligaw, which means hindi lang iisang tao ang talaga nanliligaw kay Catherine, kundi mas marami pa. Kasi sabi nga ni Mama Min, kinumpirma niya na talagang marami pong nanliligaw sa anak niya kasi hindi naman pangit si Catherine para hindi po ligawan, diba? So, yun yung naging kanyang reaksyon. So, request lang sana natin, na parang awkward lang na sa ganung paraan is parang nauungkat na naman yung dati niyang trauma. Kasi traumang matatawag yun dahil sa sobrang sakit na mga pinagdaanan niya sa kanyang ex, Kaya talagang marami pong mga fans si Catherine Bernardo ang nag-react with regards dun sa mga episode, yung bandang huling episode na lumabas. So kung gusto niyo pong mapanood ng buo yan, panoorin niyo po yan sa Facebook page ng ABS-CBN or Pilipinas Got Talent Facebook page. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo, no, patungkol sa latest updates natin. Unahin natin si Glorioso. Yung minahal ni Alden kay Kat, yung pagkakasakang niya, dahil hindi niya iknahiya si Kat, na ipinakita ni Alden ang pagkasakang niya
masaya si Kat sa buhay niya dahil may mahal na siya na si Alden Richards. Ayan. So actually, hindi naman po talaga kapintas-pintas yung mga ganun kay Miss Catherine kasi nagamit din po yun, talagang hinangaan siya ng todo kasi talento pa rin talaga at kagandahan niya yun ang ibabaw. Sabi ni Eselcon, tigilan niyo na si Kat, solo era siya ngayon. Ibig sabihin, kahit sino pwede niya makasama. Hindi porkit magkakaserye sila ni James, hanggang doon lang yon. Hindi ibig sabihin na magkakalab team na sila. Wag nang i-push ng push ang Kat din. Collab lang sila sa movie, not love team, and never be magkakalab team dahil hindi sila same management. Actually po, meron pong katwiran si Eselcon dito sa sinasabi niya na talagang may collaboration talagang ABS-CBN at ang GMA. Pero hindi po natin madideny ang fact na may mga chance na nanligaw talaga si Mr. Alden Richards. Hindi lang natin, or meron po mga nagsasabi na hanggang sa ngayon ay talagang hindi pa rin bumibitaw si Alden dun po sa era na yon. So masaya tayong lahat na marinig yung mga ganong balita. Pero yung i-deny nila na wala talaga, 'di ba? Parang imposible 'yon dahil sa dami ng mga nangyari sa kanilang dalawa. So kung hindi man sila magkatuluyan sa ngayon, masaya na tayo makita na happy sila. And sabi ni Miss Herminia Mangilan, wow, gustong-gusto ko na si James kasi bagay sila ni Alden. Busy naman, okay naman na iba naman kung si Alden, dapat prepared sila. Para billion na naman, pahinga sila muna. Ayun. Kasi parang si Catherine at si Alden Richards, talagang ganun katindi yung mga kinikita ng kanilang movie. Kaya po talagang nire-reserba, no? Kumbaga parang save the best for last. Kapag po meron na pong nakalagpas dun po sa inabot ng kinita ng movie nila, asahan nyo po yan, gagawa po ng panibago yan. Sabi ni Miss Anastasia Malabo, naku naman, wala tayong resibo tungkol sa mayor na yan, wag nyong paniwalaan. Di mahilig sikat magdadadalo sa mga ganyang events. Alam na ng tao yon, mga awards niya. Papadala na lang kay Catherine, mga plaka niya kay Catherine. Mahal ng tao, namimiss niya, pambihira makita. Ayan. And isa rin sa mga dapat nating unawain si Miss Kat, dahil sa dami ng mga errands, sa dami ng mga schedules po niya, may mga chance talaga na hindi na rin napupuntahan yung mga kailangan niyang kuning awards, 'di ba? Pero pag available naman si Miss Catherine, hindi naman niya pinapalagpas yung mga ganyang pagkakataon kasi lahat ng artista gusto ganyan. Kasi bonus yan para sa artista 'di ba? Na magkaroon ka ng award doon po sa nasabing prestigious event. Sabi ni Miss Herminia, hayaan na lang natin kung anong gustong gawin nila sa akin lang. May hinala ako, Miss Tarrell, sa may alam sikat kay Alden. Hindi natin alam, basta Miss Dars, pero sila lang talaga, dalawa ang nakakaalam. Bakit kaya? Huwag ko nang dadagdagan pa, Miss Dars, baka kung ano naman yan, hindi tamang hinala ko. Ayun. So, ito naman yung kanyang opinion with regards to this, no? Sabi ni Ma'am Shi Herminia Mangilan, ano kayo nalalaman niya? I-share mo na yan, Ma'am Shi. Para at least, diba, lahat tayo is, makakarinig. So, happy na lang tayo talaga on the side na makita natin na happy si Miss Kat at si Mr. Alden Richards. Ano man yung pinagkakaabalahan nila ngayon, wala man masyadong ganap na magkasama silang dalawa. Ang importante is hindi tayo nabigo na supportahan sila. 'Di ba kasi nakita natin yung unity ng Kat din eh. And sabi ni Miss Tessie Vergara, congratulations Catherine, you are really excused not attending the award ceremonies because you have a lot of business to attend to. Congratulations. And Miss Perla Takehana, good luck for both of them. They're still both young and lots of ambition. Ayun, marami pa talaga. Hindi baga parang wala pa sila sa punto ng buhay nila na gusto nilang magpahinga. Dami pa nilang gustong ma-achieve sa buhay. Lalo-lalo na si Alden Richards. Ang dami niya pang gustong gawin. And sabi pa ni Miss Herminia, yan na lang natin kung ano-anong gustong gawin nila sa akin lang. Ay, inulit lang ni Ma'am Shi Herminia. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!